May isang bigating investor ka-coffee, kilala nyo to ka-coffee, itong malaking investor na to, malaking negosyante ito at nagpapatunay siya na dinoble o nilakihan niya, not necessarily dinoble no, nilakihan niya yung investment niya dito sa Pilipinas under the administration of President Bongbong Marcos. Anong ibig sabihin yan, ka-coffee? Kung ikaw ay investor, hindi ka mag-i-invest ng palugi. Di ba? Mag-i-invest ka kung sa tingin mong kikita ka, makikitaan mo ng potential. So yun ang nakikita ngayon ni Enrique Razon. Yan, kilala niyo to ka-coffee. Very popular ito ka-coffee. Si Enrique Razon. Actually, madalas natin itong makita na kasama ni Presidente once ito ay lalabas ang ibang bansa, no? Para makipagpulong sa mga counterpart nila sa iba't ibang bansa. Better things ahead, sabi po ng Politico.com. Enrique Razon bets big on Marcos. Anong ibig sabihin yan? Kumpiyansa siya. Negosyante ito, ka-coffee investor ito. Kumpiyansa siya sa administrasyon. Na yung investment niya, yung perang ipapasok niya, do matagal ito nag-i-invest sa Pilipinas, no? Yung pera niya, dodoblehin niya pa kasi alam niya eventually magkakaroon siya ng gains. Kikita siya at nakikita niya yung potential ng pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas under the leadership of President Marcos. Oh, kala ko ba pangit yung gobyerno? Buoyed by the policy reforms initiated by President Ferdinand Marcos Jr., Billionario Enrique Razon is pouring more money than ever into growing his businesses. Yan naman yan eh. Paulit-ulit ang sinasabi ng presidente yan eh. Policy reforms, economic reforms, baguhin yung ilan natin mga batas para mag-attract ito ka-coffee ng mga investors, mga mamumuhunan dito sa bansa. At good thing napapansin ito ng mga investors. Itong si Enrique Razon ay patunay lang yan ka-coffee na maganda yung efforts ng gobyerno, no, para makahikayat pa ito, mag-attract pa ito ng mga investors, hindi lang yung mga existing investors na and then expand nila yung businesses nila, no, or palakihin yung kanilang investment, kundi yung mga newcomers. Diba? Pasok sila dito sa Pilipinas. Yes, may mga lumalabas. Ang problema, ang mga bidder, ina-highlight nila yung mga investors na lumalabas ng Pilipinas. Kung may lumalabas, may pumapasok. Parang yan eh. Palitan lang yan ka-coffee. May aalis at aalis. Di mo naman mapipigilan yan eh. Kung gusto nila umalis, hindi umalis. Di ba? May mga pumapasok din naman. In an interview uploaded by the Presidential Communications Office or PCO ahead of Marcos's third State of the Nation address on July 22, Razon praised the President for making the environment friendlier to investors compared to the Duterte administration. Ako, ito na naman, nagkukumpara na naman. O ang nagkumpara dito ang politiko ha. Pinuri po ng big time na investor na ito na si Enrique Razon, ito pong environment na friendlier sa mga investors. Ibig sabihin, mabait sa mga investors o mas pinapaboran ito mga investors than the previous administration. Ngayon, naglagay din sila ng policy. Dati wala. Kung ano-ano na. Okay, suntok to sa inyo, ka-coffee ha. Dati na walang policy oh. O ngayon, meron. Noon kasi kung ano lang maisipan eh. Ayan, at least ngayon, medyo luminaw-linaw yan ka-coffee. Ngayon, naglagay sila ng mga policy, dati wala, kung ano-ano lang. Ngayon, nagtatayo sila ng framework para sa tamang policy para maayos lahat ng problema. The chairman or chief executive officer of the listed International Container Terminal Services, ICTSI, yan, pamilyar kayo dyan, ICTSI. Razon scoffed at the allegation of being a Marcos crony, saying he has been doing business in the country for decades. O, tinan mo na naman, o. Siyempre, mga bitter, palalabasin nila, kasabot ni Marcos yan, o, binayaran ni Marcos yan, o, crony ni Marcos yan. Ibig sabihin ng crony ka-coffee, dami. Dami lang ni PBBM, o yung mga businesses ni Razon, parte doon si PBBM sa investment. O, ano sasagot yun dyan? Sabi niya, tagal-tagal ko na nagdinegosyo dito, dekada na. Kaya na lang naman naging presidente si PBBM. Baka sabihin niyo, binayaran si Razon na naman ni First Lady. Yan naman ang narrative niyo siya. Baka binayaran siya ni First Lady o ni PBBM, kaya ganyan yan. Ay, nako. 30 years na kaming nag-i-invest sa Pilipinas kahit anong administrasyon. Pero ngayon, nilalakihan namin ang investment kasi maayos ang mga policy. Nakikita mo na si PBBM gusto niyang palakihin ang ekonomiya at lumago ang market, sabi po ni Razon. Oy, congratulations agad sa economic team ni PBBM. At least coming from an investor's mouth, no? Magandang testimonya ito. Aside from ports, Razon also has business interest in gaming,
power, utilities, and infrastructure. Ito talagang pinaka-focus infrastructure Mga dams, na kikita nyo sa balita, no? Kaliwat kanan yung mga kinoconstruct ng mga dams. Pag gumana yan once na maging operational na yan na-solve mo na yung problema sa kakulangan ng tubig, na-solve mo na yung problema sa mga pagbaha, yung kakulangan ng mga patubig sa mga irigasyon, na-solve mo na yan. Yan laking tulong sa mga magsasaka yan Once na maging operational na itong dam na yan, recently, just sa Iloilo, no? Nung nakaraan, sa Wawa Dam. Razon said that while the public might experience some inconvenience as the Marcos administration pursues reforms, he sees a brighter future ahead of the country in 4 years' time. In 4 years' time, may nakikita niya ng potential yan. Mas maganda-ganda, greener pasture. Ika nga, be patient. Ang mga investors, alam nila yan maging pasunsoso ka. Things will get better, he said. Medyo mabigat trabaho niya, sabi niya. Si PBBM, tinutukoy niya. Bigyan natin ng kaunting pasensya. Kahit sino naman At ngayon, naglalatag ng policy reforms. Di ba? Ito gawin natin. Ito adjustment. Kailangan maging friendly tayo sa mga investors. Kasi, ang danda ng pera, nasa kanila. Hindi lang yung mga investors dito sa Pilipinas, kundi yung mga bagong investors. At isa yan sa nagiging focus ng paglabas ng presidente sa ibang bansa para kumuha ng mga bagong investment. Sasabihin nila, yung mga investment pledges lang naman yan Saan ba nagsisimula? Investment pledges. O sabihin natin, hindi, yung investment pledges na yan, let's say 100% yan, definitely hindi naman matutupad yung 100% na yan Kahit 10% lang dyan, malaking bagay na yan mga bidder, syempre, wala na naman. Ang bidder ay bidder na yan habang buhay. Yan, mga PR yan, ka-coffee, correct. Sabi ni Bang, kay Bella Bautista. Happy viewing po sa inyo. Florita Corpus, hello po sa inyo kay Jack Milena Maceda. Nakikinig sa atin. Patunay na umuunlad ang ating bansa, sabi ni Ma'am Lori Mamawag. Exactly. Sa bagay, ang kukumparahan mo ba naman, wala naman nangyari nung panahon, di ba? May COVID-19 pandemic pa, bagsak talaga ang ekonomiya. So, pangat talaga. Pangat. Paul Ru, mga bitter kasi ang DDS, mga masasamang tao. May mga ingit-ingit yung mga yan Gusto agad ba take over Hindi kayo. 6 years, 4 years pa. 4 years na lang. Mabilis na lang ang 4 years yan Kung maagaw ninyo, di ba? Pero maghintay mo na kayo dyan. Bigay muna natin ito sa administrasyon na yan. Dahil binoto naman sila ng tao. Hindi naman inagaw ni PBBM yung pwesto na yan. Nagdesisyon ng taong bayan dyan. 31 million Filipinos ang bumoto sa kanya para maging presidente. So, kaunting hintay din kayo dyan. Kaunting tiis-tiis lang din. O siya, kung nasa Facebook kayo, ka-coffee, pasuyo na lang Please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube, please click yung subscribe at hit nyo na lang po yung notification icon para updated po kayo. At then just check tayo sa mga hindi pa po nagla-like ng video na yan. Sige, like lang po kayo dyan. At comment kayo ng inyong mga opinion, reaction dyan sa ating comment section at basahin po natin dyan. Kay Ma'am Nilda Galvez, lahat naman it takes time to construct, hindi isang linggo, isang buwan o isang taon. Importante sinisimulan. Yun Diba? O siya, kuha na kayo ng kape. Move on tayo sa ating next topic.